Masarap ang buhay ko noon. Tamang tambay lang, asa sa pera ng magulang. Palibhasa, nag-iisang anak ako at may kaya ang pamilya namin. Hanggang sa dahil na rin sa kalokohan ko, nakabuntis ako. Walang iba kundi ang kasambahay naming si Helga. At sa pagsunod ko sa kanya sa probinsya nila sa Samar, magsisimula ang isang karanansang babago sa takbo ng buhay ko. Ako nga pala si Juancho, Sir Jupiter, di ko tunay na pangalan. At ito ang kwento ng aking karanasan. Ano ka mo, Helga? Pakiulit nga yung sinabi mo. Ang sabi ko, buntis ako. Nagbunga yung nangyari sa atin nung isang buwan, Juancho. Hindi pwede yan. Hindi pwedeng mangyari yan. Isang beses lang namang may namagitan sa atin. Hindi ba? Baka naman nagkakamali ka lang. Baka naman hindi akong tatay niyan. Kitang-kita ko ang pagguhit ng sakit sa mga mata nang noon ay 3 buwan pa lang naming kasambahay na si Helga nang sabihin ko sa kanya ang mga salitang yun. Ganun pa man ay wala siyang naging imik, bagkus ay nanatili siyang nakatitig sa mukha ko. Hindi ako humihingi ng kahit na ano sa'yo, sir. Sinabi ko lang to dahil may karapatan kang malaman. Kung ayaw mo kaming panagutan... Ipalaglag mo. Babayaran kita. Kahit magkano gusto mo, Helga. Basta wag mong ituloy yan. Ano? Gusto mong tapusin ko ang buhay ng anak ko? Ganun na nga. Pareho pa tayong bata, Helga. Kung itutuloy mo yan, parehong masisira ang buhay natin. Wala kang karapatang sabihin sa akin kung anong gagawin ko sa magiging anak ko. Kung ayaw mo sa kanya, hindi kita pipilitin. Bubuhayin ko siyang mag-isa. At saan mo naman balak magpunta? Di ba nga? Kaya ka nga lumuwas dito sa Maynila ay dahil ayaw mo nang bumalik sa inyo. Problema ko na yon. Talaga bang balak mong ipagpatuloy yan? Hindi na ako sinagot noon ni Helga. Tinapunan niya lang ako ng masamang tingin pagkatapos nagpatuloy na siya sa paglalakad papunta sa quarter niya. Napailing na lang ako noon. Ni hindi ko siya sinundan kahit na sa totoo lang ay alam ko naman sa sarili ko na ako ang may kasalanan sa nangyari. Isang buwan kasi bago yun, narinig kong nag-uusap sila ng isa pa niyang kapwa kasambahay sa laundry area namin kung saan narinig kong inamin ni Helga na may paghanga raw siya sa akin. Noong una'y pinagsawalang bahala ko lang yun hanggang sa habang tumatagal ay hindi na yun mawala pa sa isip ko at palagi ko na yung naaalala. Hula ko yun ay dahil sa gandang angkin ni Helga. Sa totoo lang kasi kamukhang-kamukha niya si Christine Hermosa noon. Maputi, makinis, matangos ang ilong, mahahaba at makakapal ang pilik mata, natural na mapula ang labi. At higit sa lahat, sobrang ganda rin ng hubog ng katawan niya. Kaya naman sinubukan ko siyang harutin noon at nagtagumpay naman ako. Dahil mabilis na nahulog si Helga noon sa bitag ko. Hanggang sa isang gabing umuwi ako ng lasing, may nangyari na nga sa aming dalawa. Pagkatapos ng gabing yun, hindi ko na siya kinausap ulit at bumalik kami sa normal na relasyon namin bilang isang amo at isang kasambahay. Alam kong nagtaka si Helga noon pero wala na akong interes pang magpaliwanag. Dahil nakuha ko naman na ang gusto ko sa kanya. Pero hindi ko akalaing mauuwi sa ganito ang lahat. Hindi ko inaasahang mabubuntis ko siya sa isang gabi lang na pag-iisa naming dalawa. Juancho? Juancho? Gumising ka yan.
Mag-usap tayong dalawa. Pa, ano bang... Kinabukasan, pagkatapos ng gabing sinabi sa akin ni Helga ang tungkol sa pagdadalang tao niya, bigla na lang akong sinugod ng papa ko sa kwarto at kinuwelyuhan ako patayo sa higaan. Galit na galit siya noon habang ako naman gulat na gulat. Walang iya ka talagang bata ka. Anong ginawa mo kay Helga? Si Helga ho? Oo! Hindi ko alam. Pa, bakit? Ano bang isinumbong sa inyo ng babaeng yun? Huwag nga ako kayong basta-basta maniniwala sa kanya. Hindi siya ang nagsumo sa akin. Kundi si Manang Lolita Juancho. Ano ka talaga? Pagkatapos mong buntisin, sasabihin mong huwag ituloy ang pagdadala sa bata? Sinong matinong tao ang gugustuhin tapusin ang buhay ng sarili niyang anak? Sira ulo ka? Hindi yan ang itinuro namin sa iyo ng mama mo. Hindi yan ang itinuro sa atin ng simbahan. Gulpi ang inabot ko kay Papa nang makarating sa kanya ang balitang umalis si Helga sa puder namin at umuwi ng probinsya. Matapos kong sabihin sa kanyang gusto kong ipalaglag niya ang batang dinadala niya. Lumaki kasi ako sa isang overly religious household dahil na rin ang mga magulang ko ay may mataas na katungkulan sa church namin noon at masyado nilang pinahahalagahan ang utos at mga turo mula sa Biblia. Halos hindi na ako makagulapay noon nang matapos sa akin si Papa. Ni hindi ko na maimulat ng maayos ang mga mata ko para tingnan siya pero naaaninag ko pa rin nang duruin niya ako at sabihin ang mga katagang talagang nagpabago sa isip ko. Wala akong anak na luwag sa responsibilidad. Pinalaki kita ng maayos, Juancho. Ibinigay ko ang lahat ng kapritsyo mo. Tinis ko ang pagiging siraulo mo. Pero ang tangkain mong gawa ng masamang sarili kong apo, hindi ko na kayang palapasin yan. Ngayon, kung ayaw mong itakwil kita, sundin mo ang sasabihin ko sa iyo. Susundan mo si Helga, pauwi sa kanilang probinsya. At kukumbinsin mo siyang pakasalan ka. Mamamanhikan ka sa kanyang pamilya. At uuwi kayo ritong magkasama. Dahil kung hindi, sisiguraduhin ko sa iyo, Juancho, na wala ka ng pamamahay na uuwian dito. Itatakwil kita. Ipamamana ko ang lahat ng dapat sa iyo sa magiging anak mo. Pero pa, hindi ko naman gusto si Helga. Hindi ko siya mahal. Sana iniisip mo yan bago mo siya pinakailaman. At pinaniwala dyan sa mga salita mong wala namang palang kwenta. Kala mo ba? Hindi ko alam ang ginawa mo. Panindigan mo ang ginawa mo, Juancho. Kung ayaw mong itakwil kita. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa pagkatapos ng pag-uusap namin yun ni Papa. Alam na alam talaga niya kung paano ako pasusunurin. Palibhasay, alam niyang hindi ko kayang mabuhay kapag inalis niya sa akin ang lahat ng luhong tinatamasa ko ng mga panahong yun. Tuloy wala akong ibang naging choice kundi ang sumunod na lang sa utos niya. Agad-agad kahit na halos hindi pa gumagaling noon ang mga sugat na tinamo ko sa panggugulpi niya sa akin, naghanda agad ako at sinundan ko na nga si Helga sa Samar. Nandito na ho tayo, sir. Sigurado ka, Manong? Eto na ho yung kinaaling pasing. Yung kumadrona? Oo, sir. Eto na nga ho yun. Wala naman hong ibang kumadrona sa lugar na ito, kundi siya lang. Ganun ba? Sige. Eto nga palang bayad. Keep the change, Manong. Ay, nako, salamat, sir. Ang galante nyo naman ho. Wala yun. Maliit na bagay. Sir, dahil mabait ka naman. Kung ano man ho ang kailangan ninyo sa lugar na ito, gawin nyo na agad ng mabilis. Hindi ho kasi maganda ang reputasyon ng baryong ito.
dito sa lugar namin. Alam niyo kasi, may kumakalat na balita noon na dito raw mismo sa baryong ito may nakitang aswang. Aswang? Uso pa rin pala yung mga ganyang usapin dito, no? Ngayon naman, no, sir, babala lang. Sa'yo pa rin naman kung maniniwala ka o hindi. Marami na rin kasing turista ang nawala rito. Ayon sa kumalat na chismis. Basta mag-ingat ka na lang. Kung sa bagay. Sige. Maraming salamat sa iyo, Manong. Sige, sir. Mauna na rin ako. Mas maganda kung hindi ka na magpapagabi pa rito sa labas. Sa totoo lang, gusto kong matawa noon sa sinabi sa akin ng tricycle driver na nasakyan ko papunta sa baryo ni na Helga, pero hindi ko alam kung bakit hindi ko magawa. Bagkus inagpalinga-linga pa ako sa paligid noon, lalo na nang makarinig ako ng mga tila nakapangingilabot na huni ng uwak na lumilipad-lipad ng mga sandaling yun sa ulunan ko. Nakaramdam ako ng kaba, kaya naman nagdesisyon akong bilisan na ang paglalakad at hanapin kung saan nakatira si Helga. Sino ba yan? Sabi ng sandali eh. Bakit ba hindi ka Helga, Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Helga, please. Hayaan mo ako. Umalis ka na. Umalis ka na dito, Wancho. Hindi ka dapat nagpunta rito. Umalis ka na. Bilisan mo. Helga, wag mo naman akong ipagtabuyan, please. Makinig ka muna sa akin. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Wancho. Okay na ako. Hindi ako hihingi ng kahit na ano sa'yo para sa batang dinadala ko. Kaya pwede ba? Umalis ka na. Hindi ako aalis dito hanggat hindi kita kasama. Helga, na-realize ko na yung mali ko. Nabigla lang naman ako sa balita eh. Gusto ko kayong makasama na magiging anak natin. Please, Helga. Wancho, umuwi ka na. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi ka dapat Bakit hindi mo papasukin ang ama ng dinadala mo? Iha, mukha namang nagsisisi na talaga siya sa ginawa niya sa'yo. Nagulat ako noon sa biglang pagsulpot ng isang may edad ng babae sa likuran ko. Mahaba at puro kulay puti na ang buhok nito at seryoso ang pagkakatitig sa akin na parabang sinusuri ako ng maigi. Ikaw ang lalaking nakabuntis sa anak ko. Tama ba? Ako nga ho. Wancho nga ho pala. Mano po? Anong ginagawa mo rito, iho? Nandito ka ba para kumbinsihin ulit ang anak kong ipalaglag ang bata sa sinapupunan niya? Hindi po. Sa katunayan nga po, nandito ako. Dahil gusto kong panagutan ang anak ninyo. Nagpunta po ako rito para mamanhi ka na rin po sa inyo. Hindi ko mapigilang magdalawang isip habang nakatayo sa harapan ng bahay ni na Helga ng mga sandaling yun, kahit na matibay ang pruweba ng ginawang pagtataboy sa akin ng kasambahay namin, ngayon ay magiging ina na ng anak ko. Wala akong lakas ng loob na basta na lang umalis kahit pakakaiba ang kaba na bigla na lang sumikdo sa puso ko nang makita ko si Aling Pasing. Kung ganun pumasok ka, iho. Hindi naman maganda kung dito tayo sa labas mag-uusap tungkol sa bagay na yan, di ba? Sige po. Sa tono pa lang ng boses niya, alam kong walang puwang para sa kanya ang pagtanggi. Napansin kong hindi rin kumibo si Helga. Tumagilid na lang siya ng tingin pero halatang ayaw pa rin niyang makipag-usap sa akin. Napabuntong hininga na lang ako at sumunod kay Aling Pasing, papasok. Sumunod ako bagamat kabado sa bawat hakbang papasok sa kanilang tahanan.
Pagpasok ko, agad akong sinalubong ng amoy ng kahoy na halatang pinaglumaan ng panahon. Hinaluan pa ng kaunting halimuyak ng langis na tila galing sa mga halamang gamot. Simple ang loob ng bahay. Isang maliit na mesa sa gitna ng silid, ilang upuang kawayan at isang altar na puno ng larawan ng santo. Kape, iho. Wag na ho. Kakakapi ko lang po kanina sa biyahe. Habang tumatango si Aling Pasing, napansin ko ang supot na dala niya. May laman ito at talagang mabigat yun dahil halos bumigay na ang manipis na plastik na kinilalagyan ito. Pero ang higit na nakakuha ng atensyon ko ng mga sandaling yun ay ang langaw na umaaligid dito. Napasimangot ako, medyo nandiri sa nakita. Napatanong pa nga ako noon sa sarili kung ang laman ba ng supot na yun ay pagkain nila ngayong hapunan, dahil kung oo, malaki ang tsansa na doon na rin nila ako pakainin. Ano yung dala ninyo, Aling Pasing? Biglang nanlaki ang mata ni Helga sa harap ko na para ba siyang biglang nagulat sa tanong kong yon. Napansin ko rin ang bahagyang paghinto ni Aling Pasing para bang saglit siyang nag-isip bago sumagot. Wala ito. Inunan lang ito ng isang buntis na pinaanak ko kanina. Inunan ho? Oo. Kumadrona ako dito sa baryo. Nakasanayan na naming ilibing ang mga inunan pagkatapos mga anak ng mga ina para hindi mapaglaruan ng masasamang elemento. Mamaya, ililibing ko ito sa likod bahay. Sige, Wancho, maupo ka muna. Mag-usap kayo ng anak ko. May titingnan lang ako sa labas. Napansin kong biglang nagmamadaling lumabas si Aling Pasing habang daladala ang supot ng inunan. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil iniwan na niya kami ni Helga sa loob ng silid. Naupo ako sa isang silyang kawayan habang si Helga naman ay nanatiling nakatayo sa gilid. Halatang naiilang sa presensya ko. Helga, salamat. At tinayaan mo akong makausap ka. Ano bang gusto mong pag-usapan, Wancho? Ang tungkol sa bata? O gusto mo lang bang linawin na wala kang balak na panagutan kami, kaya ka nandito? Gusto mo lang yatang makasigurado na wala akong hihingiin kahit na ano sa'yo pagkapanganak ko sa kanya, no? Ramdam ko ang bigat ng tono niya. Alam kong masama pa rin ang loob niya at hindi ko siya masisisi. Ako ang dahilan kung bakit siya nasa ganitong sitwasyon. Ako ang gumawa ng kalokohang ito. Kaya naman wala akong ibang magagawa kundi ang tanggapin ang galit niya. Bago pa ako makasagot, naputol ang usapan namin nang makarinig kami ng malakas na kalabog mula sa likod bahay. Pareho kaming napalingon ni Helga sa direksyon ng ingay. Nay, ano yon? Mabilis na lumabas mula sa kusina si Aling Pasing, hawak pa rin ang supot ng inunan. Halata sa mukha niya ang kaba, pero pilit niyang pinanatili ang kalma. Wala yun. May naghahabulan lang ng mga pusa sa labas, kaya bumagsak yung kawayang nakapatong sa bubong. Aayusin ko lang. Kailangan niyo ng tulong, Aling Pasing? Huwag na. Ako nang bahala dito. Bago pa ako makapagsalita pa, lumabas na si Aling Pasing papunta sa likod bahay. Hawak-hawak pa rin ang supot ng inunan. Tumayo si Helga mula sa kinauupuan niya at sinundan ng tingin ang sariling ina. Ang noo niya'y nakakunot para bang alam niyang may mali. Helga, okay ka lang? Wancho, umalis ka na lang dito. Seryoso ako. Hindi maganda ang lugar na to para sa mga gaya mo. Bakit mo sinasabi yan?
Ano bang problema, Helga? Hindi niya ako sinagot. Bagkus tumalikod siya at naglakad papunta sa maliit na bintanang nakaharap sa likod bahay. Sinilip niya ang ina niya sa labas pero hindi niya nakita si Aling Pasing. Napansin kong nagiging restless siya. Pauulit-ulit na nilalaro ang dulo ng kanyang bestida at parang hindi mapakali. Ako naman hindi ko maiwasan ang sariling kuryosidad. Hindi ko maintindihan kung bakit tila mas tumitindi ang kaba ko habang tumatagal akong narito sa bahay nila. Ang ingay na yun mula sa likod bahay, ang kakaibang pag-iwas ni Aling Pasing at ang inunan na nasa supot. Lahat ng yun ay nagdadala ng hindi maipaliwanag na pakiramdam hanggang sa muli na namang pumasok sa isip ko ang sinabi sa akin nung tricycle driver kanina. Nang tahimik na ang paligid, biglang bumukas ang pintuan. Bumalik si Aling Pasing, mukhang kalmado na ulit. Pasensya na kayo. Tama nga ang hula kung may bumagsak lang kanina sa likod bahay. Wala naman palang dapat ipag-alala. Nay, sigurado ka bang... Helga, ayos na ang lahat. Huwag mo na akong tanungin pa. Nakita ko kung paano napilitang tumigil si Helga sa pagtatanong. Alam kong may hindi sila sinasabi, pero sino ba naman ako para mag-usisa pa? Kaya kahit gusto kong malaman kung ano talaga ang nangyayari, nagpasya akong manahimik muna. Aling Pasing? Dalawa lang ko kayo ni Helga na nakatira dito? Pero napansin kong biglang natigilan si Helga sa tanong ko, tapos tinitigan niya ako ng makahulugan na para bang may gusto siyang sabihin sa akin na hindi ko maintindihan. Hindi. Dito rin nakatira ang kakambal ni Helga. Si Helena. Kakambal ho? May kakambal si Helga? Meron. Wala lang siya dito dahil naghahanap buhay siya sa ibang lugar. Minsan lang siya kung umuwi dito sa amin. Ganun ho ba? Ang asawa niyo ho, nasaan ho si... Sa tingin ko, hindi mahalaga sa ngayon na malaman mo ang tungkol sa detalye ng pamilya namin. Ang gusto kong pag-usapan niyo ni Helga ay kung anong balak niyo sa bata at sa inyong dalawa. Pero bago pa man ako makasagot noon sa biglang pamumutol ni Aling Pasing sa sinasabi ko, ay isang malakas na kalabog na naman ang narinig namin sa likod bahay na naging dahilan para mapaigtad ako sa gulat. Teka, ano na naman ho yun? Sandali, titingnan ko. Lumabas na naman si Aling Pasing. Iniwan ang kinakain niya. Si Helga naman, napansin kong panay ang sulyap sa bintana, parang may sinisipat. Hanggang sa bigla na lang siyang dumaing. Helga, ayos ka lang? Anong masakit sa'yo? Wala. Ayos lang ako. Sigurado ka ba? Si baby, ayos lang ba? Hindi ko na malayan noon. Hinihimas ko na pala ang tiyan ni Helga na ng mga panahong yun ay wala pa namang umbok. Napagtanto ko lang yon nang bigla niyang paluin ang kamay ko. Ang galing mo rin magpanggap, ano? Ang galing mong umakto na parang totoong concern ka sa amin na magiging anak ko. Ha? Pero... Umalis ka na rito, Wancho. Hindi ko kailangan ng pagpapanggap mo. Kaya kung pwede lang, umuwi ka na agad bukas na bukas din. Pero Helga, hindi pwede. Gusto ko pagbalik ko ng Maynila, kasama na kita. Pananagutan kita. Kaya sana naman, huwag mo na akong pahirapan. Hindi ko gustong panagutan mo ako, Wancho.
Lalo na at alam kong hindi mo naman talaga ako mahal. Ayokong mabuhay sa kasinungalingan. Hindi ko naman ipagdadamot siyang bata. Kung talagang gusto mo siyang panagutan, ikaw ang bahala. Magre-react pa sana ako noon sa sinabi ni Helga pero muli na namang naputol ang usapan namin nang marinig naming sumigaw ng malakas ang nanay niyang si Aling Pasing sa labas. Nay! Teka, Helga, huwag kang tumakbo. Halos masabunutan ko noon ang sarili kong ulo nang bigla na lang magtatakbo si Helga papunta sa likod bahay kung nasaan ang nanay niya. Habol-habol ko tuloy siya sa takot kung baka bigla na lang siyang madulas at mapaano pa siya at ang magiging anak namin. Buti na lang at maliit lang ang bahay nila kaya kami nakalabas kaagad. Pero inabutan naming nakasalampak sa lupa si Aling Pasing. Nay! Anong nangyari? Anak, ang kapatid mo. Bakit ho, Nay? Nasaan ho si Helena? Helena? Yung kakambal mo? Umuwi siya? Hindi ako sinagot ni Helga. Bagkus ay inalalayan niya na lang na makatayo ang nanay niya habang nagpapalinga-linga siya sa paligid. Ako naman ay gumaya rin hanggang sa mapadpad ang atensyon ko sa isang malaking ibon na tila ba lumilipad palayo sa pwesto namin. Di rin nakaligtas noon sa paningin ko ang supot na daladala ni Aling Pasing na ngayon ay wala ng laman. Dahil ang kanina ay nilalaman itong inuna ng bata, nakita kong nakakalat na noon sa lupa at gutay-gutay na. Teka, ano nangyari dyan sa inunan? Aling Pasing, bakit to nakakalat na sa lupa yan? At parang sinadyang gutay-gutayin? Hindi ko alam. Naiwan ko kasi yan kanina dito sa ibabaw ng kulungan ng manok. Siguro'y napagdiskitahan ng pusa. Parang hindi naman no yata pusa ang nakita ko. Aling Pasing, parang ibon ho yata yung nakita kong lumipad palayo. Ang laki nga ho eh. Naku, huwag mong masyadong pagpapansinin yun, iho. Siguro namalikmata ka lang. Hala, sige na't pumasok ka na doon sa loob. Doon ka na matulog sa silid ni Helga. Total naman may nangyari na sa inyo. Magkakaanak na nga kayo kung tutuusin. Nay naman! Abay, bakit? Saan mo gustong patulugin yung si Wancho? Sa kwarto ko? Hindi ba't mas hindi yata tamang tingnan yon? Hala, sige na't magpahinga na kayong dalawa. 3 araw na akong nananatili sa bahay ni na Helga noon. 3 araw na rin akong puno ng kakaibang kaba at hindi mapalagay sa kung anong bagay. Nagdesisyon ako noong manatili sa tabi ni Helga hanggang sa makuha ko ulit ang loob niya. Pero sadyang napakatigas na niya sa akin. Halatang nadala siya sa nagawa kong kasalanan sa kanya. Hindi ko naman siya masisisi dahil kahit ako siguro ang nasa sitwasyon niya, hindi ko rin maiiwasang magduda. Ganun pa man, hindi naman naging hadlang ang pagtataboy sa akin ni Helga para mas makilala ko pa siya ng gusto. Dahil sa totoo lang, sa loob ng 3 araw na yon, mas nakita ko kung gaano siya kabuting tao. Mabait na anak, kapitbahay, kaibigan, kapatid at maalagang ina sa magiging anak namin. Kahit hindi pa man lumalabas ng mga panahong yun ang bata sa kanyang sinapupunan. Yun nga lang, kahit na anong pilit kong mag-adjust sa buhay probinsya noon, tila may bumabagabag sa akin na hindi ko may paliwanag. Juancho, anong ginagawa mo riyan? Magtipon ka naman ng tubig sa poso. Kung talagang gusto mong maging kapaki-pakinabang ka rito. Ha? Helga, 3 araw pa lang akong nananatili rito sa inyo. Pinagtatrabaho mo na agad ako? Yun na nga 3 araw ka na rin walang ginawa kundi magreklamo.
Bakit ba hindi ka na lang kasi umuwi sa inyo? Helga naman. Sabihin mo nga sa akin, ano bang balak mo sa atin? Hanggang kailan ba tayo ganito? Juancho, sinabi ko na, di ba? Hindi ko kailangan ng kahit ano mula sa'yo. Manatili ka rito kung gusto mo. Pero wag mo akong tanungin ang mga bagay na hindi ko kayang sagutin sa ngayon. Fine, fine. Pero pwede ba? Kahit konting oras, pwede mo akong kausapin ng maayos? Hindi na siya sumagot. Naglakad siya papunta sa likod ng bahay, hawak ang palangganang puno ng maruming damit. Naiwan akong nakaupo sa silyang kawayan. Nag-iisip kung paano ba ako makakakuha ng sagot mula sa kanya. Kinahaponan, naisip kong maglakad-lakad sa paligid ng baryo para naman kahit papaano ay malibang ako. Pero habang tinatahak ko ang maputik na daan, napansin kong ang mga taong nakakasalubong ko ay tila iniiwasan akong tingnan sa mata. Kung may sumulyap man, may halong takot at disgusto sa kanilang mga mukha. Dahil doon hindi ko naiwasang hindi magtaka. Hanggang sa napadpad ako sa isang kubo noon, di kalayuan sa bahay ni na Helga. Kung saan may isang matandang lalaking naka-standby at nakatanaw nga sa bahay ng mga ito. Sino ka? At anong ginagawa mo rito? Dayo ka, no? Magandang hapon po. Ako po si Juancho. Bisita po ni na Aling Pasing at Helga. Naglalakad-lakad lang po. Bisita ka mo, ni na Pasing? Napansin kong biglang nag-iba ang tono niya. Napahakbang pa siya paatras noon na parabang may nasabi akong mali. Oo, ang totoo. Namamanhikan ho ako kina Aling Pasing. Dahil gusto kong magpakasal na kami ng unika iha niya. Kayo, anong pangalan niyo, Manong? Ako pala si Cadigo. Albularyo ako sa baryong ito. Pero matanong ko lang, alam mo ba kung anong klaseng pamilya ang pinasok mo? Po, ano pong ibig niyo sabihin? Alam mo ba kung anong sinasabi ng mga tao tungkol sa pamilya nila? Wala naman ako naririnig na masama sa kanila. Simula nang dumating ako rito, Cadigo. Mabait. Siguro nga mabait sila sa mga hindi nila kinakain. Hindi mo ba alam? Iniiwasan sa lugar na ito ang pamilya nila. Matagal lang usap-usapan dito sa baryo. Mga aswang daw ang mga yan. Kaya hindi ka na dapat pag nagpunta dito, iho. Ano, Cadigo? Hindi yata maganda ang biro ninyo. Pamilya ho na mapapangasawa ko ang tinutukoy ninyo. Nasa iyo naman kung maniniwala ka o hindi sa akin, iho. Pero ang akin lang, mabuti na rin yung nagpayo ako sa iyo. Hindi ako nagbibiro. Talagang may ganong usap-usapan sa baryong to tungkol sa pamilya ng mga yan. Kaya dapat maging maingat at maagap ka. Kundi ay baka ikaw ang susunod nilang gawing hapunan. Sige ho, Cadigo. Mauna na ho ako. Pag-uwi ko, hindi mawala sa isip ko ang sinabi ni Cadigo sa akin kanina tungkol sa pamilya ni na Helga. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong kinausap ng weirdong matandang yon na parang binibigyan ako ng babala tungkol sa isang bagay na napakahirap namang paniwalaan. Pero hindi naman ako madaling maniwala sa ganon, kaya naman hindi ko na iyon gaano pang pinansin. Naisip ko na lang na baka may atraso si Aling Pasing sa matandang albularyong yon, kaya gano'n na lang ang galit nito sa kanya. Habang tahimik ang bahay, napansin kong si Aling Pasing ay nasa kusina. May dala na naman siyang supot
ng hapong iyon. Aling Pasing, ano ho bang dala ninyo? Parang araw-araw ho yata kayong may Inunan. iniuuwing ganyan ah. Kapapaanak ko lang kanina. Bakit ho araw-araw yata kayong kumukuha ng inunan? Trabaho ko ito, iho. May problema ba dun? Wala naman po. Napansin ko lang. Marami kang masyadong napapansin. Bakit hindi mo pagtuunan ang pangungumbinsi sa anak kong magsama na kayo? Magpakasal. Para naman magkaroon ng silbi ang pamamanhikan mo. Pasensya na ho. Ginagawa ko naman ho lahat para makumbinsi si Helga eh. Kaso sadyang mailap lang ho ang anak ninyo. Sinira mo kasi ang tiwala niya. Para ka rin tatay niya eh. Ay nako, bilis-bilisan mo. Para maiuwi mo nang mag-ina mo sa Maynila. Mas mabuting doon na lang kayo para wala na akong kinakailangan pang protektahan dito. Mainit yata ang ulo ni Aling Pasing noon kaya hindi na lang ako sumagot pa sa kanya para hindi na humaba pa ang usapan namin. Sa totoo lang, nakaramdam talaga ako noon ng iya dahil parang gusto na niya akong ipagtabuyan pati na rin si Helga. Pero mas nangibabaw ang pagtataka ko. Habang tumatalikod siya para maglakad papunta sa likod bahay, hindi ko mapigilang sundan siya ng tingin para bang may kakaiba sa kilos niya na hindi ko mawari. Ilang araw ko na ring nararamdaman yun. Nang gabi ring yun, nasa kalagitnaan na ako ng mahimbing na pagtulog nang magising ako sa mga naririnig kong kaluskos sa labas ng bahay. Sinulyapan ko noon si Helga na noon ay tulog na tulog naman sa kinahihigaan niyang papag, habang ako ay doon nakapwesto sa sahig. Dahan-dahan akong tumayo mula sa higaan at sumilip sa bintana. Doon nakita ko si Aling Pasing. May dala siyang buhay na manok at tila may inaabot sa likod ng bodega. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit naramdaman ko ang paglalabas-masok ng malamig na hangin sa loob ng kwarto, kasabay ng biglang pagkawala ng manok. Parang may kung anong malaking ngunit mabilis na bagay na bigla na lang dumaan sa harapan ko noon, tapos ay nakita ko pang bigla na lang sumulyap si Aling Pasing ng isang masamang tingin sa direksyon ko. Agad ko tuloy noong naisara ang kurtinang humaharang sa pintuan. Tapos kinakabahan akong bumalik sa higaan at magtulog-tulugan dahil naulinigan kong may mga yabag na papalapit sa kwartong iyon ni Helga. Nang maramdaman kong may tao nga sa labas ng pintuan, maririin kong ipinikit ang mga mata ko at nagpanggap akong tulog. Hanggang sa naramdaman at narinig ko na nga ang biglang pagbukas ng pintuan, kaya nagpanggap akong humihilik pa para hindi ako mahalata ni Aling Pasing. Nakakaramdam na talaga ako ng takot noon sa kanya. Di ko na alam kung dapat ko pa ba siyang pagkatiwalaan. Malakas ang kutob kong may itinatago itong si Aling Pasing base na rin sa mga kakaibang ikinikilos niya. Buong magdamag akong nag-iisip noon hanggang sa hindi na nga ako nakatulog at namalayan ko na lang na umaga na pala. Oh, Helga, gising ka na pala. Oo. Teka, kanina ka pa ba gising? Ang aga mo yata. Maaga lang kasi ako natulog kagabi. Gusto mo ba ng gatas? Ipagtitimpla kita. Kumilos ako noon at ipinagtimpla si Helga ng gatas. Iniaabot ko na yun sa kanya nang biglang pumasok si Aling Pasing sa kusina. Aba, tingnan mo nga naman kayong dalawa. Mukhang nagkakasundo na kayo. Ano, ipag-e-empake na ba kita, Helga? Kasama ka na ba dyan sa nobyo mo? Nay, huwag niyo nga ho akong ipamigay. Abay, bakit? Sa ganon din naman ang bagsak yung dalawa.
Bakit naman ba pinatatagal mo pa? Masyado kang maarte, Helga. Eto na nga't may lalaki ng handang managot sa pinagbubuntis mo'y. Nagkakaganyan ka pa. Bakit ba gustong-gusto niyo akong umalis? Dahil hindi kita kailangan dito. Makakabigat ka lang sa amin ng kakambal mo. Kaya hindi siya tumitira dito dahil nandito ka. Matagal ko na akong sinasabi sa inyo, hayaan niyo ng kakambal ko, Nay. Hindi na siya babalik pa sa atin gaya ng dati. Kaya kung pwede, ako naman ang piliin niyo sa pagkakataong to. Bakit ba ako na lang palagi ang kailangang umalis? Tsaka hindi ho ba kayo nahihiya? Dahil sa kanya, iba nang tingin sa atin ng mga tao rito. Kung ano-ano nang ibinibintang nila, kahit hindi naman yung totoo. Kaya nga pinaaalis na kita dito, hindi ba? Sumama ka na dito sa nobyo mo para mabuhay ka ng normal sa ibang lugar. Malayo sa amin ang kakambal mo. Pagkasabi noon, muling lumabas si Aling Pasing dala ang bayong na palagi niyang bitbit kapag umaalis. Nagtaka na naman ako noon sa naging takbo ng usapan nila dahil napasok na naman sa usapan ang kakambal ni Helga. Kaya naman dahil doon ay hindi ko na napigilan pang magtanong sa kanya. Helga, may dapat ba akong malaman? Ano bang meron sa kakambal mo? At bakit nga ba parang nilalayuan at iniiwasan ng mga tao rito ang buong pamilya ninyo? Wala, Wancho. Kung ano man ang mga narinig mo, kalimutan mo na. Walang kinalaman sa'yo yon. Alam mo, ang mabuti pa, umalis ka na at umuwi na sa inyo. Para naman hindi na ako ipagtabuyan pa ni inay na sumama sa'yo. Helga naman, alam kong malaking kasalanang nagawa ako sa'yo. Pero pwede bang tigilan mo na ang pagtataboy sa akin? Sinabi ko na sa'yo, hindi ako aalis na hindi kita kasama. Kayong mag-ina ko. Bahala ka sa buhay mo, Wancho. Pero wag mo sanang pagsisiyan ang desisyon mong yan. Ano bang ibig mong sabihin, Helga? Pero bago pa man masagot ni Helga noon ang tanong ko, bigla na naman niyang nasapo ang puso niya. Kasabay ng isang impit na daing. Helga, ayos ka lang ba? Kanina ko pa napapansin. Sinasapo mo ang tiyan mo. Gusto mo bang dalhin kita sa Hindi na kailangan. Napagod lang ako sa pagwawalis kanina sa likod bahay. Isa pa, malayo ang ospital dito. Bakit naman kasi nagwawalis ka pa? Ako na lang gagawa nun. Tawagin mo lang ako, pwede? Bigyan mo naman ako ng karapatang bumawi rin sa magiging anak natin. Halatang namula si Helga sa sinabi ko pero agad niya yung itinago sa pamamagitan ng pagsimangot. Tapos ay bumuntong hininga siya na parang galit pero hindi naman siya nakipagtalo pa sa akin. O edi sige, mamayang hapon, magwalis ka ulit doon. Mahangin ngayon. Kaya sigurado akong marami na namang nalaglag na mga dahon. Ayoko nakikitang makalat ang palibot ng bahay namin. Yes, ma'am. Pagkatapos nun, inirapan niya ako at hinigop ang kapeng itinimpla ko sa kanya. Hindi nakaligtas sa paningin ko yung pagpipigil niya ng ngiti. Kaya doon pa lang, alam kong nakukuha ko na ulit ang loob ni Helga. Ang hindi ko lang maintindihan noon sa sarili ko ay kung bakit parang tuwang-tuwa ako at parang teenager na kinikilig din ako. Kinahaponan, padilim na nang maalala ko bigla ang utos ni Helga sa akin kaninang umaga. Dali-dali tuloy ako noong tumayo at kumuha ng walis tingting bago ako nagtungo sa likod bahay. Nakita kong kadarating lang din ni Aling Pasing. As usual ay may dala siyang supot na may lamang inunan. Pero ang nakapagtataka ay doon siya dumiretso sa lumang kubo nila sa likod bahay na ang alam ko ay ginagawa na lang nilang tambakan noon ng lumang gamit. Kaya ni minsan ay hindi ako lumapit doon. Isa pa, butas din kasi ang bubong noon. Kaya hindi pwedeng tambayan. Mukhang hindi niya ako napansin.
Bakit parang nagmamadali itong si Aling Pasing? May dala na namang supot ng inunan. Iba na talagang kutob ko rito ha. Di kaya, totoo ngang sinabi sa akin ni Kadigo. Anong ingay yun? Helena, nakikiusap ako sa'yo. Ito na lang ang kainin mo. Hindi ba't nabubuhay ka naman dati? Kahit ito lang ang ipinanglalamang tiyan mo. Inunan din naman ito ng bata. Pareho lang ang lasa. Teka, sinong kausap ni Aling Pasing sa bodega? Sige na, anak. Sige na. Kainin mo na ito. Ito na lang ang pagtiisan mo, anak. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong pagdiskitahan ang kapatid mo at ang magiging pamangkin mo. Hayaan mo na sila. Kukunin na sila ng nobyo ni Helga. Kaunting tiis na lang. Halos hindi ko mapaniwalaan noon ang mga naririnig ko, Sir Jupiter. Para akong binuhusan ng malamig na tubig habang naririnig ko ang sinasabing yun ni Aling Pasing. Hindi pa ako nakontento doon dahil sa sobrang kagustuhan kong malaman kung sino ang kausap niya ay sumilip ako sa maliit na awang sa likuran ng bodega. Nakita ko ang mga lumang kagamitan, mga gamit pambukid, sirang plangganang gawa sa kahoy at mga basyo ng lumang bote. Pero ang higit na nakatawag ng pansin ko ay ang kakaibang amoy na nanggagaling mula sa loob. Ang baho! Amoy bulok! Napatakip ako noon sa sarili kong ilong pero ipinagpatuloy ko pa rin ang pagsilip hanggang sa bigla ko na lang natanaw mula sa loob ang isang nilalang na alam kong hindi tao. Ang katawan nito ay animo isang malaking ibon na may itim na pakpak pero ang ulo nitong pangtao ay kamukha ni Helga. Napalunok ako nang makita kong inilapit ni Aling Pasing ang supot na dala niya sa nilalang. Dahan-dahan itong kinuha ang laman ng supot, isang inunan at nilantakan ito. Nakakapanindig balahibo ang tunog ng pagsibasib nito na parabang hayok na hayok pero bakas ang galit sa muka. Hanggang sa nakita kong bigla nitong ibinura ang ninunguya niya na parabang hindi nito nagustuhan ang lasa tapos bigla itong sumimangot at ngumiti na parabang may iba siyang putahing na aamoy. Wancho, anong ginagawa mo dyan? Ha? Oh, bakit parang bigla ka nakakita ng multo? Helga? Tila narinig ng mga nasa loob ng bodega ang biglang pagtatanong ni Helga sa akin. Kaya sa isang iglap ay nakarinig kami ng isang malakas na pag-angil at pagaspas na nagmula sa loob ng bodega. Mukhang mabilis na kumilos ang nilalang na kasama ni Aling Pasing para hindi namin ito makita. Kaya naman nagpanggap na lang akong walang alam. Bakit naman lumabas ka pa ng bahay? Sabi ko naman sa'yo, ako na magwawalis sa kalat dito eh. Naghahanap lang ako ng pandakot. Ganun ba? Bakit kasi hapon ka na ako magwalis? Madilim na oh. Alam mo, bukas mo na lang ituloy yan. Halika na, pumasok ka na sa loob. Ipinagtimpla kita ng kape. Talaga? Sige, tara. Pagkasabi ni Helga noon, binitawan ko agad yung walis tingting at inakbayan ko siya papasok sa bahay. Itinago ko ang kaba na nararamdaman ko ng mga sandaling yon at pinigilan ang mga tuhod ko sa panginginig. Takot na takot ako noon, pero hindi para sa sarili ko, kundi para sa buhay ng mag-ina ko. Ngayon ay alam ko na kung bakit gano'n na lang ang kagustuhan ni Aling Pasing na paalisin na kami ni Helga sa lalong madaling panahon. Dahil doon imbis na sa kusina lang ay hinigit ko si Helga papasok sa kwarto niya at nagsimula akong ipag-empake siya ng mga damit.
Juancho, anong ginagawa mo? Aalis na tayo rito, Helga. Uuwi na tayo ng Maynila. Ano? At bakit? Sino ka para magdesisyon para sa akin ng pabigla-bigla? Please, Helga. Makinig ka na lang. Ayoko. Ayokong umalis dito. Ayokong iwan ang nanay ko. Hindi siya mapapahamak dito, Helga. Pero ikaw, oo. Kayo nang magiging anak natin. Anong pinagsasasabi mo? Bakit naman kami mapapahamak ng anak ko? Huwag ka nang magkaila, Helga. Alam ko nang tungkol sa kakambal mong aswang. At alam ko rin ikaw at ang bata dyan sa sinapupunan mo ang dahilan kung bakit ilang araw na rin siyang nagpapabalik-balik rito. Nanlaki ang mga mata ni Helga sa sinabi ko. Natigilan siya. Paano mo nalaman ang... Sinundan ko si Aling Pasing kanina sa bodega. Nandun si Helena. Nakita ko kung paano niya lantakan ang inunan na dala ng nanay mo. Pero Helga, hindi na siya kontento sa inunan. Gusto niya ang anak natin. Ano? Juancho, hindi totoo yan. Hindi niya magagawa yon, kapatid ko siya. Helga, hindi na siya yung kakambal mo noon. Nagbabago na siya at kung hindi tayo aalis dito, hindi ko alam kung anong mangyayari. Kaya please, magtiwala ka sa akin. Sumama ka na sa akin ngayon din. Pabalik ng Maynila. Kung totoo nga ang sinasabi mo, bakit hindi ko nalaman? Bakit hindi sinabi sa akin ni Inay ang tungkol dito? Wala na tayong oras para magtanong. Kailangan na nating umalis habang kaya pa nating tumakas. Sige, Juancho. Pero paano si Inay? Iiwan na lang ba natin siya rito? Babalikan ko na lang siya rito. Kapag sigurado na akong ligtas kayo ng anak ko. Pangako yan sa'yo, Helga. Nangingilid ang luha ni Helga nang tanguan niya ako. Halos tumalon naman ang puso ko nun sa tuwa nang sa wakas ay pumayag siya. Habang nag-aayos kami ng gamit ni Helga, bigla kaming nakarinig ng mga kakaibang tunog mula sa labas. Mga malalakas na pagaspas ng pakpak na nagmumula sa kalangitan kasabay ng mga tunog na parang ungol ng hayop. Juancho, natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Magtago ka. Sisilip ako sa labas. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. At nang sumilip ako, nakita ko ang anino ng isang malaking nilalang na palipad-lipad sa paligid ng bahay. Malaki ang pakpak nito at tila umaaligid sa itaas. Helga, halika rito. Huwag ka nga alis sa tabi ko. Pinalilibutan ng kapatid mo ang bahay ninyo. Mukhang nakatunog siyang may balak tayong umalis. Diyos ko pa. Bakit nagkaganito ka, Helena? Bigla na lang humagulgol si Helga sa harap ko. Ako naman dali-dali ko siyang inalo. Noon ay di niya napigilang magkwento sa akin kung ano ba talaga ang nangyari at nagkaroon sila ng alagang aswang sa kanilang pamilya at yun nga ay ang kakambal niya. Nagkaroon daw kasi ito ng trabaho noon sa Maynila kung saan nakaaway nito ang isang kasamahan sa trabaho. Nainggit daw ito sa gandang taglay ni Helena. Ayon sa albularyong pinagkonsultahan nila sa nangyari, hinawahan daw nito ng pagkaaswang si Helena sa pamamagitan ng pagdura sa pagkain nito. Yun ang dahilan kung kaya nang bumalik ito sa kanila ay iba na ito. Hindi na ito normal na tao. Juancho, anong gagawin natin? Paano kung makapasok siya dito? Hindi siya makakapasok. Isinara ko na ang bintana. Matibay ang pagkakatali ko doon.
Pero wag na wag ka pa rin lalapit doon. Kahit anong mangyari. Ako ang bahala. Juancho, baka mapahamak ka. Wala akong pakialam. Ang kaligtasan ninyo ng magiging anak ko ang iniisip ko. Hindi ko hayaang may mangyari sa inyo. Pangako ko yan sa iyo, Helga. Teka, saan ka pupunta? Hindi ako aalis. May kukunin lang ako sa gamit ko. Lumapit ako noon sa daladala kong maleta at hinalungkat yon ng mabilis. Napasinghap si Helga nang maya-maya ay inilabas ko mula doon ang gamit na hinahanap ko. Baril? Bakit may dala kang baril, Juancho? Palagi talaga ako may dalang ganito kapag dadayo ako sa ibang lugar. Hindi ko pa ito nagagamit, Helga. Kaya huwag kang mag-alala. Mukhang ngayon pa lang. At ano? Sasaktan mong anak ko? Bigla na lang sumulpot noon si Aling Pasing na hindi ko na malayang nakapasok na pala sa kwarto ni Helga. Hindi ako papayag, Juancho. Hindi mo pwedeng saktan ang anak ko. Pero hindi rin ho ako papayag na saktan ng anak ninyo ang mag-ina ko. Kung hindi ho pagtatangka ni Helena ang buhay nila, hindi ko ho siya sasaktan. Pero oras na may gawin siya para mapahamak sila, pasensya na ho talaga. Pero matira na lang sa amin ang mas matibay. Juancho, Patawarin mo ako, Helga. Ngayon ko lang napagtantong mahal na mahal ko pala kayo ng magiging anak natin. Hindi ako papayag na mapahama kayo. Natigilan ng mag-inang Pasing at Helga sa mga sinabi ko noon. Para bang sa loob-loob nila ay naiintindihan naman nila ang ibig kong sabihin kahit na alam kong masakit para sa kalooban nila. Ang tanggapin sa gabing iyon ay maaaring isa sa amin ni Helena ang masaktan. baka may paraan pa. Baka makumbinsi ko pa si Helena na tumigil na. Hindi na siya ang kapatid mo, Helga. Hindi na siya normal na tao. Halimaw na siya. Wala na tayong magagawa doon. Pero... Bago pa makasagot sa akin si Helga, bigla naming narinig ang malakas na pagkalabog sa bintana, kasabay ng matalim na tunog ng kuko na kumakayod sa kahoy. Napatid niya ang mahigpit na taling ipinulupot ko kanina doon. Ang lakas niya. Pareho kaming napatingin ni Helga doon at nakita namin si Helena. Nakasabit sa bintana, ang mapulang mata niya ay nakatitig sa babaeng mahal ko. Diyos ko, Helena! Ano nang nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Helga, huwag kang lalapit sa kanya! Helena! Bakit hinayaan mong magkaganyan ka? Bakit hindi mo nilabanan? Humagulgol na nun si Helga habang sapu-sapo ng mga palad niya ang sarili niyang muka. Napahigpit naman ako nun sa baril na hawak ko at nakahanda sa kung anuman ang pwedeng mangyari. Hinila ko si Helga palayo sa bintana pero ganun na lang ang gulat ko nang sa isang iglap ay nakalipat agad si Helena sa kabila at nahablot niya ang kanyang kakambal sa leeg. Helga! Itinutok ko agad kay Helena yung baril ko at akma ko na sanang kakalabitin ng gatilyo nang bigla akong pigilan ni Helga. Juancho, wag! Nakikiusap ako sa'yo! Huwag mong papatayin ang kapatid ko! Pero papatayin ka niya! Papatayin niya kayo ng alak natin! Nagpupuyos na noon ng dibdib ko sa galit. Nangangatalang kamay ko at gusto ko na talagang pasabugin noon ang ulo ni Helena pero ang ginawa ni Helga, hinawakan niya ang kamay ng kapatid at umiiyak na idinampi niya iyon patungo sa sarili niyang tiyan. Helena, kambal, hindi mo na ba talaga ako natatandaan? Pakiramdaman mo ang tiyan ko, Helena. Ang batang nasa sinapupunan ko ngayon, siya ang pamangkin mo.
Hindi mo naman naaalala ang pangako natin nung bata pa tayo. Di ba ang sabi mo, kapag dumating ang araw na magkaanak na ako, aalagaan mo rin siya. Gaya ng pag-aalaga ko sa'yo noon sa tuwing nagkakasakit ka. Bakit gusto mo kaming saktan ngayon? Nakita ko kung paano nanlaki ang mga mata ni Helena dahil sa mga sinabi ni Helga. Para bang may bumalik sa alaala niya. Ang matalim na tingin ay napalitan ng lungkot at unti-unting bumitiw ang kamay niya mula sa bintana. Ganon din sa kapatid. Tumayo siya, napaatras at tila nagsimulang manginig. Sa halip na umatake, bigla niyang hinablot ang isang pusang ligaw na gumagana sa likod ng bahay at doon ibinuhos ang gutom niya. Nakita namin kung paano niya lantakan ang hayop habang humahagulgol, tila pinipilit pigilan ang sarili. Diyos ko, kapatid ko. Hayaan mo na siya, Helga. Huwag mo na siyang panoorin. Lalabas ako, Wancho. Ilalayo ko si Helena rito. Bantayan mo ang anak at ang magiging apo ko. Tinapik ako ni Nanay Pasing noon sa balikat bago niya kami iniwan. Mula sa bintana ay nakita kong pinuntahan niya nga ang anak at inakay niya ito papunta sa may bodega. Dahil tahimik noon ang paligid, hindi nakaligtas sa pandinig ko ang kalansing ng mga kadenang tila ipinupulupot ni Aling Pasing sa sariling anak para hindi ito makawala. Pakiramdam ko parang tinutusok ang dibdib ko ng mga sandaling yon. Isipin ko palang nagagawin ko sa anak ko ang ganung bagay. Alam kong masakit na masakit yon para kay Aling Pasing. Kaya lalong napahigpit ang yakap ko kay Helga. Giging okay din ang lahat, Helga. Pero paano ng kapatid ko, Wancho? Helga, hindi na natin siya maibabalik. Ikaw na rin ang nagsabi sa akin na ayon sa albularyong tumingin sa kapatid mo, ay malabo nang magamot pa siya. Ganyan na siya habang buhay. Kawawa naman ang kapatid ko. Bakit nangyari to sa kanya? Hindi ko alam kung paano ko sasagutin si Helga ng gabing yun. Iyak siya ng iyak hanggang sa makatulog na siya. Habang ako naman ay nagpatuloy lang sa pagbabantay sa kanya. Takot pa rin ako na baka muli na namang mawala si Helena sa sarili at sugurin ulit niya ang mag-ina ko. Kaya naman pinilit kong hindi makatulog. Nag-abang ako noon hanggang sa muling magbukang liwayway. Nakaramdam ako ng pagsakit ng tiyan noon kaya kinailangan kong magbanyo muna saglit. Iniwan ko ang nahihimbing panoom si Helga sa kwarto. Pero ganun na lang ang gulat ko nang sa muling pagbalik ko nakita kong katabi niya na si Helena at tinititigan ito ang mukha ng ina ng anak ko. Bagamat ng mga oras na yun ay hindi na siya mukhang halimaw, bagkos ay mukha na siyang normal na tao. Kamukhang kamukha niya si Helga. Halimaw ka! Lumayo ka sa kanya! Bumunot ako ng baril at akmang itututok ko na ulit yun kay Helena nang pigilan ako ni Aling Pasing. Minahon ka, iho. Bukang liwayway na. Nawawala ang gutom ni Helena kapag sasapit ang ganitong oras. Kaya, hayaan mo na sana siyang pagmasdan muna ang kapatid niya bago kayo umalis. Sigurado ho ba kayo? Magbantay ka, iho, kung yun ang ikakakampanti mo. Pero sana, hayaan mo muna ang mga anak ko. Sige ho. Hanggang ngayon parang hindi pa rin ako makapaniwalang nakasama ko ng mga sandaling yun sa iisang kwarto. Ang isang aswang na si Helena.
Pinanood ko kung paano siya umiyak habang kinakantahan si Helga. Kahit naman papano, kahit takot ako sa pwede niyang gawin na hindi ko pa rin naiwasang makaramdam ng awa para sa kanya. Lalo na nung tumayo na siya at lumayo kay Helga. Kahit na halos ayaw na niya yung gawin. Aalis na si Helena, iho. Ihahatid ko lang siya sa labas para walang makakita sa kanya. Pagkatapos, ay kayo naman ang ihahatid ko sa pier para makauwi na kayo ng Maynila. Hindi na kayo dapat pang abutin ng gabi dito. Aling Pasing, sumama na kayo sa amin. Hindi namin kayo kayang iwan dito. Siguradong mag-aalala sa inyo si Helga. Hindi kayo sasama sa amin, Nay? Nay, hindi pwede. Sumama kayo sa amin. Hindi pwedeng maiwan lang kayo rito. Di namin namalayang gising na pala noon si Helga. Gulat siyang nagtanong sa nanay niya nang marinig niya ang usapan namin. Yan ang responsibilidad ko bilang ina. Gawin niyo na lang ang pangako niyo, Juancho. Alagaan mo ang anak mo at ang magiging apo ko. Huwag mo silang pababayaan. Hindi na sumagot pa si Helga. Tahimik siyang yumakap sa ina niya, mahigpit at puno ng emosyon. Habang ang mga luha niya ay tuloy-tuloy na bumagsak. Nang araw na yun, lumuwas na nga kami pa Maynila, kung saan malugod naman kaming tinanggap noon ng papa ko. Doon ay unti-unting bumalik ang normal na buhay namin. Nagkaroon kami ni Helga ng isang maliit na apartment at simulan kong ayusin ang sarili kong negosyo para matustusan ang pangangailangan nila. Sa kabila nito, ramdam ko pa rin ang lungkot kay Helga. Juancho, hindi ko alam kung nasa na si Inay at si Helena. Hindi ko alam kung ligtas pa sila. Helga, tinupad ko naman ang pangako ko, di ba? Isang linggo pagkatapos kitang ihati dito, binalikan ko agad ang inay mo. Pero hindi ko na sila inabutan doon ng kapatid mo. Umalis na sila sa baryo ninyo. At walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Mukhang nagpakalayo-layo sila. Ginawa natin ang tama. Hindi natin sila kayang tulungan kung tayo rin ang mapapahamak. Alam ko na iintindihan nyo ng nanay mo. Lumipas ang 10 taon mula noong huling gabi naming nakita si Nanay Pasing at ang kakambal ni Helga na si Helena. Sa tagal ng panahon, pilit na naming iniasa ang lahat sa Diyos habang nagpatuloy kami sa buhay sa Maynila. Si Helga, laging may lungkot sa mga mata at naging mabuting ina sa aming anak na si Leandro. Samantalang ako naman nagsikap sa negosyo upang maibigay ang lahat ng pangangailangan ng mag-ina ko. Normal na ang lahat. O, yun ang akala namin. Hanggang isang araw natanggap namin ang tawag na magpapabago muli ng lahat. Mahal, sagutin mo na yan. Mukhang importante. Kanina pa yata nagre-ring yung cellphone mo. Sino kaya to? Wala namang caller ID. Hello? Sino po sila? Helga, ikaw na ba yan? Opo, sino po sila? Ako si Lourdes, ang pinsan ng nanay mo. Pinsan ni Inay? Bakit po kayo napatawag? Ano pong nangyari? Helga, wala na ang inay mo. Pumanaw na siya kaninang madaling araw. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nagbibiro ba kayo? Matagal na siyang nasa amin, Helga.
Wala kaming ibang makontak noon para magpaalam sa inyo. Pero gusto kanyang makita hanggang sa huling hininga niya. Ikaw at si Helena ang binabanggit niya. Hindi ko alam. Bakit hindi niyo man lang sinabi noon pa? Wala kaming magawa, Iha. Mahirap ang sitwasyon namin sa probinsya. Nasa bundok kasi kami. Pero kung nais mong makita ang labi niya, bukas ang burol niya dito sa bahay niyo noon. Dito sa Samar. Inuuwi namin siya rito. Kababa ni Helga ng telepono, napansin ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kitang-kita ko ang sakit sa kanyang mga mata, pero pilit niyang nilalabanan ito. Mahal? Ano nangyari? Wancho, patay na si Inay. Inalo ko si Helga at inalalayan ko siya. Dahil sobra na naman ang naging iyak niya noon. Kinabukasan agad kaming bumiyahe papuntang Leyte kasama si Leandro. Pagdating namin doon, tahimik kaming sinalubong ng ilang kamag-anak nila na halos hindi namin nakilala. Doon sa gitna ng sala nakahimlay si Nanay Pasing sa loob ng isang simpleng ataul na papalibutan ng mga puting kandila. Habang pinagmamasdan ni Helga ang ina niya, napansin kong nanlilimahid na ang hangin sa paligid, tila may kung anong kakaiba. Isang hindi maipaliwanag na presensya. May nararamdaman ka rin bang parang may nanonood sa atin? Wancho, alam mo ba, kanina pa parang ang bigat ng pakiramdam ko. Pakiramdam ko nandito siya. Nandito ang kakambal ko. Huwag ka masyadong maingay. Baka marinig ka ng iba, Helga. Ay nako, bakit kaya biglang namatay yung kandila? Ako na mag-aayos. Siguro, biglang bumugso lang ang hangin. Habang sinisindihan ko ulit ang kandila, napansin kong tila may anino sa gilid ng salamin sa likod ng ataul. Ngunit nang lingunin ko ito, wala namang tao roon. May kutob na agad ako na kilala ko kung sino ang umaaligid sa amin ng mga sandaling yon. Pero nagsawalang kibo na lang ako. Ganun pa man ay hindi nakaligtas sa pansin ng mga nakikiramay ang mabahong amoy na bigla na lang nangamoy sa paligid ng mga sandaling yon. Hindi pa rin kami nagsalita at nanatili na lang kaming tahimik hanggang sa... Diyos ko po! May tao! May taong nakadapa sa bubong! Ha? Mukhang may nakakita kay Helena, mahal. Baka kung mapahamak ang kapatid ko, Wancho, tulungan mo siya! Hanggang madaling araw naramdaman namin ang sunod-sunod na pagpaparamdam ni Helena. Mga malalakas na pagaspas, malamig na simoy ng hangin at ang mga kandilang paulit-ulit na namamatay. Para bang ipinararamdam din sa amin ni Helena ng mga sandaling yon na naghihinagpis din siya sa pagkawala ng kanilang ina. Ako naman ay todo pangungumbinsi noon sa mga kamag-anak ng asawa ko na baka guni-guni lang nila ang nakita nila at masyado lang kako nilang tinatakot ang kanilang mga sarili. Buti na lang at kahit papaano, naniniwala sila sa sinasabi ko. Kaya nakaraos kami hanggang sa matapos ang burol ni Nanay Pasing. Pero noong huling gabi ng lamay niya, isang pangyayari ang halos maghatid na naman ng kilabot sa dibdib ko nang bigla na lang akong tawagin ni Helga na may taranta sa boses niya. Bakit? Anong nangyari? Mahal, ang anak natin, binigyan daw siya ng pagkain ng isang babaeng kamukha ko. Ano? Nasaan? Kinain mo ba, anak?
Humiling naman noon ang anak ko tapos ay ipinakita niya sa akin ang isang candy na hindi pa nababalatan. Agad ko iyong kinuha mula sa kamay niya pagkatapos ay itinapon ko iyon sa basurahan sa takot na baka si Leandro naman ang gustong pagpasahan ni Helena ng pagiging aswang siya. Alam kong masamang manghusga lalo na at wala naman siyang ginawang masama sa anak namin. Pero mahirap ding magtiwala. Lalo na sa isang nilalang na minsan nang nagtangka sa buhay ng mag-ina ko. Kahit pa sabihing dugot laman pa rin nila si Helena, isa pa rin siyang aswang. Pagkatapos ng libing ni Nanay Pasing, bumalik na kami ulit ng Maynila at simula noon, hindi na kami ulit nakadalaw pang muli sa probinsya. Masyado rin kasing masaklap para kay Helga ang mga alaalang naiwan doon mula sa nakaraan niya, kaya naman mas pinili na lang naming magpatuloy ulit sa buhay namin at kalimutan na ang lahat. Yun na rin ang huling naging encounter namin kay Helena. Dahil simula noon, hindi na rin naman siya nagparamdam pa. Ngayon ho ay mahigit 20 anyos na ang anak kong si Leandro at sa totoo lang, hindi na rin niya naaalala pa ang munting interaksyon niyang yun sa kanyang tiyahin, ang aswang na kakambal ng nanay niya na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin alam. Wala po kaming balak na ipaalam kay Leandro ang tungkol kay Helena dahil ayaw naming guluhin ang isip niya. Lalo na sa panahon ngayon, alam naman nating mahirap ng paniwalaan ang ganitong kwento. Kaya nga mas minabuti kong mag-send na lang sa inyo ng email anonymously para maiwasan ko ang panghuhusga ng iba kung sakali. Nasa inyo pa rin naman kung maniniwala kayo sa kwento ko o hindi. Pero kahit na ano paman ay nagpapasalamat na agad ako sa kwentong takip silim kung sakaling mapipili nyo na i-feature ang kwentong ito sa inyong channel. Muli ako nga pala si Juancho at dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Hanggang dito na lamang po at sana'y mas dumami pa ang tumatangkilik sa inyo kwentong takip silim.